Akala ng marami mas maganda at mas malinis tingnan kung pantay ang lahat ng tiles sa banyo. Parang ang linis, ang ganda, ang modern, 'di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang akala nating perfect na design ay posibleng maging source ng sakit ng ulo? Ang totoo, delikado ito at pwedeng magdulot ng baha, dulas, or yung pinakamatindi, permanenteng damage sa bahay nyo. Isipin nyo to, naliligo kayo, nagre-relax, tapos paglabas nyo ng shower, basa na pala yung buong sahig ng banyo. Mas malala pa, lumabas na yung tubig sa pinto at basa na rin yung sahig ng kwarto nyo. Yan ang nangyayari kapag pantay ang tiles ng buong CR. Mula sa lababo, sa toilet, hanggang sa shower area. Walang kontrol sa daloy ng tubig. Ang resulta, umaagos ang tubig kahit saan, nagiging sanhi ng pagkadulas at minsan bumabalik pa sa sahig ng ibang parte ng bahay. At hindi lang yan ang problema. Dahil walang harang o barrier, yung moisture o halumigmig kumakalat din. Yung tubig na yan sumisiksik sa ilalim ng mga tiles. Over time, ito ang nagiging dahilan ng pag-angat o lifting ng tiles. Nagkakaroon din ng amag o molds sa mga singit-singit na hindi lang pangit tingnan, kundi masama rin sa ating kalusugan. At syempre, ang basang sahig ay laging delikado. Isang maling tapak lang, pwedeng mauwi sa aksidente. Kaya naman mga katropa, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang Smart Pinoy CR Tile Leveling Guide. Hindi ito tungkol sa pagpapantay-pantay, kundi tungkol sa tamang pagle-level para sa safety at functionality. Unang-una, kailangan nating magkaroon ng sunken shower area. Ano to? Simple lang, ibababa natin ang level ng sahig sa shower area ng at least 1 hanggang 2 pulgada. Sa ganitong paraan, yung tubig doon lang may ipon at hindi kakalat. Para siyang mini pool na nagkikontain ng tubig. Pangalawa, maglagay tayo ng water stop o tile curb. Ito yung maliit na pader o harang, kadalasan gawa rin sa tiles sa pagitan ng wet area at dry area. Ito ang nagsisilbing physical barrier para siguradong hindi talaga makakatawid ang tubig papunta sa labas ng shower. Kahit gaano kalakas ang buhos ng tubig, hinding-hindi ito aabot sa area ng toilet o sa pinto. Pangatlo at napaka-importante nito, siguraduhing may slight slope o bahagyang pagkiling ang sahig sa loob ng shower area. Dapat ang direksyon ng slope ay papunta sa floor drain. Hindi ito yung kitang-kita na tagilid, ha? Bahagya lang, sapat na para yung tubig kusa nang dumaloy papunta sa drain at hindi maiipon sa isang sulok. Ito ang sikreto para laging tuyo at hindi na kailangan pang imop ang sahig pagkatapos maligo. Pang-apat, para sa dry area kung nasaan ang lababo at toilet, dapat flat o pantay ang sahig. Dito, priority natin ang stable at safe na pagtayo. Hindi natin kailangan ng slope dito dahil hindi naman dapat binabaha ang area na to kung tama ang pagkagawa ng shower area natin. At panghuli, gamitan natin ng flexible grout at mag-apply ng waterproofing layer bago pa man ilatag ang tiles. Ang waterproofing membrane ay parang kapote ng sahig nyo. Pinipigilan nitong tumagos ang tubig sa ilalim. Ang flexible grout naman, hindi basta-basta nagbibitak, kaya't mas matagal nitong mapoprotektahan ang mga singit-singit ng tiles laban sa moisture. Tandaan, ang tamang tile leveling ay hindi lang pang-estetika. Ito ay para sa kaligtasan, para maiwasan ang mamahaling repairs, at para sa panghabambuhay na kapayapaan ng isip. Isang investment ito para sa kalidad at tibay ng ating mga tahanan. Kaya sa susunod na magpapagawa o magre-renovate kayo ng banyo, i-share nyo to sa inyong contractor. At speaking of tiles, sa next video natin, aalamin natin kung anong klase ng tiles ang pinakamaganda para sa banyo at alin ang mga dapat iwasan dahil madulas at delikado, kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit yang notification bell para lagi kayong updated. Salamat sa panonood at laging tandaan maging matalino sa pagpapatayo ng bahay